Hello, good afternoon. This is Dan, your K1 visa here in the US. So for today's video is may nagtanong po na kaibigan natin from Philippines. Galing po kay Ma'am Thea. Sabi niya po, step-by-step process po sa K1. So, first thing po na ginawa ng partner ko kasi nag-DIY lang kami and hindi kami kumuha ng agency or attorney. So, yung ginawa po namin, nagpetition mo muna yung partner ko ng Form I-29F for fiancé dito sa US. Tapos, yung ginawa niya po is nag-gather siya ng informations namin, yung citizenship niya, passport niya, birth certificate niya, yung proof of relationship namin, like photos, chats, and emails and calls. Then proof of having a meet in persons with at least 2 years, tapos passport style photo, both. So nagbigay ako ng photo sa partner ko nung nag-apply pa lang siya sa petitions para sa akin. Then, after that, sinubmit ng petitioner ko yung papers para sa akin doon sa USCIS sa, I think sa Dallas, doon siya nag-send. Tapos usually, nagbayad siya ng like around 500 to 600, I think, dollar for the petitions pa lang sa akin. Tapos, nag-wait lang kami ng notice. Tapos yung notice na NOAA 1 and NOAA 2. So sa NOAA 1 po is acknowledgement of receipt. Mayroon pa ako dun sa papers ko nandito sa partner ko. Then yung NOAA 2 po is approval of notice. So binigyan po ng notice of approval yung asawa ko. So at that time po, nag-wait lang po ako ng like I think around 9 months, almost one year kasi pandemic pa yon. So naghintay ako for 1 year din na-approve na naka-receive ako ng mail galing sa USCIS noon. Pero before that, what else? Ang USCIS po, isisend mo muna yan yung case mo sa National Visa Center or NVC. Tapos yung NVC po is magsasign a case number and ifo-forward yung case to the embassy in the Philippines. Tapos naka-receive ako ng instruction packet, which is the packet 3. Ayun yung na-receive ko. Then, finalo ko lang yung na-receive ko na packet. Tapos, sa step 3 po, ayun na po yung ginawa ko, which is, nag-prepare na po ako for fill out for my DS 160, yung online non-immigrant visa application. Tapos, nagbayad ako sa RCBC kasi yung account ko is a BPI, so hindi siya nakaka-connect. So, nag-cash ako, andun na lang ako nagbayad sa office nila. Then, nag-schedule ako ng St. Luke's 2 weeks before yung interview ko. Doon ako nag-set ng appointment. It was no January 18. Oo, doon ako nag-exam. Tapos, for my medical, then okay naman. Then pagkatapos po, nag-set ako ng schedule for my interview. It was January 30. So, January 30, dapat malaki yung pagitan sa medical and interview para in case may mangyari sa medical mo, at least may time ka pa. Then, bago ako nag-interview is nag-gather muna ako ng mga informations na kailangan kong dalhin tulad ng DS-160 ko, prinend ko, valid passport ko, nag-print din ako, birth certificate, nag-print ako, PSA galing sa PSA, tapos Senomar na hindi pa ako nakasal before, kumuha ko ng NBI, police clearance. Hindi naman ako nag-abroad, pero kung na-abroad ka na po, kailangan mo po kung saan ka sa abroad nag-work, kailangan mo kumuha po ng police clearance para alam nila na clear ka dun sa lugar na pinuntahan mo. Then, hiningian ko yung partner ko ng affidavit of support, tax, W2, lahat na kailangan ko, binigay niya. Then, proof of relationship, nagawa ako ng album namin together, lahat ng spend namin for 2 years. It was detailed po kung saan kami pumunta, kung anong date, nilagay ko dun sa pictures namin. Then, yung DS-160, confirmation page tapos 2x2 photos. Then nag-provide din ako ng yung wedding engagement ring, sorry. Tapos yung nagpapadala siya, in-include ko rin yun. Yung logs namin, calls, everything, nagawa ako. Then after, nag-interview na ako dun sa US Embassy sa Philippines. It was interview from the Philippine first, then biometrics, then interview. Pero ngayon I think it's iba na yung process nila is mauuna mo muna yung biometrics tapos magsiset ka for schedule for your review. So yung sa akin po is
dire-diretso after ng medical pumunta ako ng interview, then dun ako rin nag-biometrics sa loob ng embassy. Then after that, yung na-approve na ako ng USCIS, no, ng embassy, kinuha yung passport ko, then nag-wait ako for like days. Then na-receive ko yung yellow packet together with my passport na may visa na. Then after that, ako pala, sorry, kumuha ako ng CFO sa Manila. Then it is really important kasi yan yung protection natin. Pag pumunta tayo sa ibang bansa, kailangan natin kumuha ng CFO kasi gagamitin na rin natin yan pagpunta natin sa airport kasi sa immigration hihingin ka ng CFO, especially if you are K-1 visa. And then po, pagdating ko po sa US, March 28 nagpakasal po kami. It was June 14. Malapit na yung expiration kasi July 25 yung expiration ko. So, nagpakasal kami June 14. Then after that, nag-process kami ng papers ko. It was August 7. Then, ayun, na-receive ko yung nag-process ako ng adjustment of status, tapos na-receive ko na yung interview ngayong March lang po, 2025. Then, nag-interview ako, then nakuha ko yung green card ko with my SSN kasi in-include ka na. Kasi yung USCIS na yung nagkuha ng SSN ko. So, ayun lang po yung ginawa ko. Pero ngayon po is, it's better po na you have to gather more information sa mga makabagong form. Kasi ang alam ko po, pag ngayon ka lang po mag-a-apply, yung petitioner po is kailangan po dito, yung fiancé is kumuha ng bagong form na it was January 25 na form kasi kailangan ng bago para ma-accept po. So, ayun po, yun yung ginawa kong process. So far it was quite easy for me. Hindi siya mahirap. Ayun lang po, sana sagot ko yung tanong mo, Ma'am Thea, and hopefully maka-process ka na po. Ayun lang po, and God bless.